Ano ang dharma? Ang nagpoprotekta sa iyong pag-iral ay dharma. Ang prinsipyong laban sa iyong pag-iral ay hindi matatawag na dharma. Hindi kailanman sasabihin ni dharma na mamatay ka sa gutom. Sasabihin sa iyo ni dharma, paano pipiliin ang iyong pagkain na angkop sa iyong katawan, isip, at kaluluwa. Ang dharma ay nagbibigay ng malinaw na mga tagubilin para sa pisikal, mental, at spiritual pag-unlad. Ito ay hindi kailanman magtuturo ng pagpapakamatay, dahil ang pagpapakamatay ay adharma. Ang himsa ay yaong kilos na pumipigil sa pisikal, mental, at spiritual pag-unlad ng isang tao magpakailanman. Ipagpalagay na naglalaro ang isang maliit na sanggol na usa. Kung papatayin mo siya, pagkatapos ay titigil ang kanyang pisikal na pagpapakita. Kaya dito ka nag-commit ng himsa. Ipagpalagay na ang isang batang lalaki ay gustong mag-aral. Hindi mo siya hahayaang mag-aral, mababara ang kanyang mental manifestations. Kaya heto nag-commit ka ng himsa. Kapag ang isang tao ay nagsusumikap para sa espiritual na pag-unlad, gumagawa ka ng inay sa pamamagitan ng pagkanta ng mga kanta sa pelikula sa tabi niya. Pinahinto mo ang kanyang espiritual na pag-unlad. Kaya itinigil mo ang kanyang espiritual na pag-unlad. Himsa was committed. Ang pagpatay sa isang buhay na nilalang upang protektahan ang ating buhay ay hindi adharma o himsa. Ngunit bago pumatay ng buhay na nilalang, dalawang bagay ang dapat isaisip. Una, makakaligtas ba tayo nang hindi ito pinapatay o hindi? Pangalawa, hanggat maaari, para maprotektahan ang ating pag-iral, dapat nating patayin ang gayong nilalang na hindi gaanong nabuo ang kamalayan. Halimbawa, kung ang isang marahas na hayop ay umatake sa atin, kung gayon, ang pagpatay sa hayop upang protektahan ang ating sarili ay hindi tatawaging himsa o adharma. Ngunit ang pagpatay ng hayop ng walang dahilan ay tiyak na himsa at adharma. Kung ang isang tao ay sumubok na patayin tayo, at wala tayong ibang pagpipilian maliban sa pagpatay sa kanya upang protektahan ang ating sarili. Kung gayon ang pagpatay sa isang nilalang dito ay hindi ahimsa o adharma. Ang paggamit ng mga butil, gulay, prutas at ugat para sa ating pagkain ay hindi himsa o adharma. Ngunit ang pagkain ng karne, kahit na may mga butil, gulay, prutas at ugat ay tiyak na himsa o adharma. Dahil ang mga halaman ay hindi gaanong nabuo ang kamalayan kaysa sa mga hayop. Ang pagpatay sa mga buhay na nilalang para sa gamot ay hindi himsa o adharma. Dahil kailangan ng gamot para sa paggamot ng sakit. Kailangang protektahan ang ating pag-iral.